Precious Hearts Romances presents Sweetheart 3, You Belong to My Heart by Martha Cecilia. Copyright year 1997 by Precious Pages Corporation. Narrated by Lenny Ilaw. Joanna! Patakbong habol ni Franz subalit lalong binilisan ng dalaga ang takbo. Sa dagat na inabutan ni Franz si Joanna. Niyakap nito ang dalaga na ikitinamba nilang pareho sa buhangin. Bitawan mo ko! Wala kang karapatang pigilan ako! Nagpupuyos niyang sigaw at pagpumigla subalit mahigpit at kasintigas ng mga bakal ang nakapulupot sa bewang niya. Hindi huminto sa pagpupumigla si Joanna na galit na galit. Nang hindi siya bitawan ni Franz ay pinagsusuntok niya ang dibdib nito. Hinayaan siya ni Franz na ibuhos ang lahat ng sama ng loob at galit niya. Ni hindi siya nito pinigilan sa pananakit niya. Nang mapagod siya ay huminto at humagulhol ng iyak. Si Franz ay patuloy na nakayakap ng mahigpit. Kung gaano katagal siyang umiyak ay hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay hindi lumuluwag ang pagkakayakap sa kanya ni Franz bagaman hindi nagsasalita. But she could feel his chest heaving. Natilihan ang dalaga. Itinukod niya ang mga palad sa dibdib nito at tumingala. Nakatitig si Franz sa kanya and misty eyes. Nasaktan ba kita? Nag-aalala niyang tanong dito. Nalimutan ang galit. Sinikap nitong ngumiti. Saktan mo ko kung makakaluwag sa dibdib mo, Joanna. It won't kill me. Pero ikimamatay ko kung mawawala ka pa uli sa akin ngayon. He said brokenly. Magsasalita sana ang dalaga nang mamalayang may dalawang pares na maliliit na paa sa tabi nila. Tumingala siya. She's angry, Dad. I saw her fighting you. Si Vida na nakapamaywang. How can she be my mom kung galit siya sa'yo? Mom? Gulat niyang tanong. Muling kumawala. Sa pagkakataong iyon ay hinayaan siya ni Franz. Paluhod siyang naupo sa buhangin. Yes, Daddy said you will be my mom if you will have him. Nilingon niya si Franz na umupo sa buhangin. Well, I won't have him. Naningkit ang mga matang asik niya rito. That's sad because Dad loves you. Nilingon ng bata ang ama. I guess you have to do a lot of convincing, Daddy. Pagkatapos ay si Joanna naman ang nilingon. I kind of like you, you know, and I also want to be a flower girl. I have never been one unlike my friends in the States. Flower girl? Nauutal niyang tanong. Yes, sa wedding ninyong dalawa ni Daddy. Didn't he tell you yet? Wala sa loob na umiling si Joanna na kinakitaan ng kalituhan ang muka. Well, Dad will marry you. He told me at lunch over the phone. Will you be my mom? Hindi makasagot si Joanna na ilang beses lumunok. Nagpatuloy si Vida. Please, marry my dad and please be my mom also. Alam mo wala akong mommy. Never had one. May lungkot sa tinig nito na gustong umiyak ni Joanna uli. This is so unfair, Franz. She said, choking a sob. Go home, Vida. Banayad nitong utos sa anak. She will be your mommy. I promise you. Umiling ang bata. I want her promise. Wika nito kay Joanna. Will you promise to marry my daddy? Franz, please. Naguguluhang lumingon siya dito. Si Franz ay seryoso nakatitig sa kanya na hinihintay ang sagot niya. Ganoon din si Vida. Pwedeng i-defer ko ang sagot? No! Sagot na sabay ng mag-ama. Oh! Usal niya.
Muli ang mahabang katahimikan. Ang mag-ama ay nakamasid at naghihintay ng sasabihin niya. Paggalit niyang hinarap si Franz. You can't do this. Bakit ginagamit mong anak mo sa akin pagkatapos ng panluloko mo? Marry me, Joanna. He proposed solemnly. I have never wanted you for a mistress. Never before, at lalong hindi ngayon. Hindi ko sinabi sa iyong divorced ako, hindi dahil sa kadahilanang sinasabi mo. Sinaktan mo ko sa unang gabi pa lang na magkita tayo nang sabihin mo magpapaksal kayo ni Arnel. Hindi yun ang sinabi ko. Iyon ang pinahihiwatig ng lahat na hindi mo kinokontra. Nang makita kong sinundo ka ni Arnel, ay sumunod ako sa bahay mo pero wala kayo roon. Ang tagal kong naghintay para lang masaksihan ang halikan niyong dalawa. Humugot ito ng malalim na paghinga. Kung hindi ko lang kaibigan si Arnel, I could have done something I would have regretted later. Then you told me you will marry him. Alam mo ba kung gaano kasakit yon, ha? Tumikhim ang bata na parehong ikanalingon ng dalawa dito. Sandaling nakalimutan ang presensya ni Vida. Well, I guess you could defer your promise. Humakbang ito pabalik sa bahay. Lumingon at nginitian ang ama. I thought you're so matapang, Daddy. I have never seen you this helpless and I suspected there were tears in your eyes. Vida. Pumagikik na tumakbo pa uwi ang bata. Who's her mother? Tanong ni Joanna na sinundan ng tingin ang bata. Tumingin sa dagat si Franz. Ipinatong ang braso sa tuhod. She was one of those girls. You know, she got pregnant. It was one of those nights na nalimutan ko yung proteksyon. I got drunk. Don't ask me kung nakakatiyak akong anak ko si Vida. She was a loose woman. But she doesn't take two men at the same time. She wanted abortion. I was horrified. I offered marriage and both agreed to a divorce pagkapakanang niya. Pinayagan ko siya. Binigyan ko siya ng sapat na pera. Pagkatapos, we parted our ways. End of the story. Oh. Nakadamasiya ng habag sa bata. Pumasok sa isip ang pakiusap nito. Tulad niya ay hindi nasilayan ni Vida ang ina. Humarap sa kanya si Franz. I love you, Joanna. Sa mga panahong nasa ibang bansa ako, I was torn between loving and hating you. When we met again, I would have been willing to forget and forgive you. I realized na mas mahalaga ang pag-ibig ko kaysa sa galit ko. Sa pagkakaalam kong ginawa mo sa papa. But when you arrived that night na nakahawak sa braso mo si Arnel at binanggit ni Rigo ang tungkol sa inyo, ay nalimutan ko ang plano ko. My pride would not allow me, so I tormented you. Iyong una mong plano na patawarin ako, alam ba ni Christy? Umiling si Franz. Forget about her, Jo. Kinasusuklaman niya ang lahat ng babaeng napapalapit sa akin. I realized that now. When I married Vida's mother, she got hysterical. Nang mag-divorce kami, she hinted to my horror that she wants me for a husband and not a brother. Puno ng kapaitan ang tinig nito para sa kapatid. Franz! I really cared for her, Joanna. Bilang kapatid. I hope you understand it by now. Wala sa loob na tumango ang dalaga. Hindi nga ba at iyon ang dahilan kaya hindi niya ipinagtanggol ang sarili dito sa nakalipas na 7 taon? Nagpatuloy si Franz. At nalulungkot ako sa mga nangyari. She was a brat and spoiled. Marahil ay tinulungan ko siyang maging ganoon for being so blind sa mga kamalian niya. Pero hindi ko siya pinahihintulutang makapagitan sa ating dalawa. Higit kang mahalaga sa akin kaysa aling bagay sa mundo. Kayo ni Vida. Puno ng emosyon ang tinig nito na napahugot ng marahang paghinga si Joanna. At isa pa, huwag mong ikabahala si Christy. Patuloy ni Franz. Kinausap ko na siya kaninang tanghali pagkaalis mo. Ibibigay ko sa kanyang 4 na bahagi ng mana niya sa papa. Sana'y matutuhan niyang gamitin sa maayos na paraan. You will never see her again. Huminga ng malalim ang dalaga at tumayo.
Ipinagpag ang mga buhangin sa damit. Pagkatapos ay humakbang patungo sa bahay ng mga Ramirez. "Where do you think you're going?" Habol ni Franz. Hindi siya lumingon, pero sumagot. "Sa anak mo. Sasabihin kong papakasal ako sa'yo." Mabilis siyang kinabig ni Franz at iniharap. "Bakit sa anak ko? Bakit hindi mo sabihin sa akin yan?" Angil nito. Franz Ramirez. Aniya na itinuon ang daliri sa dibdib nito. "Your daughter did the proposing first bago mo sinabi sa aking pakakasalan mo ko. Kaya sa kanya ko sasabihin ang sagot ko." Napapikit si Franz at tumingala sa langit. "Why is it that I have this dread feeling that I will be in big trouble for the next 50 years of my life?" Napangiti si Joanna. Lumitaw ang dimple sa kabilang pisngi. "I love you so, Franz Ramirez. Sa pagkakataong ito, ay alam ko nang sabihin niyan." "You have always belonged to my heart, sweetheart." Ang huling pinakamalaking kasalang sinaksihan ng San Ignacio ay ang kasal ni Renz at Kimberly Marzan many years ago. Rigo and Lacey had a simple wedding sa kagustuhan na rin ni Lacey. Pero ibinigay ni Franz ang pinakamarangyang kasal para kay Joanna sa kabila ng protesta ng dalaga. Hindi pumayag si Arnel na hindi siya ang maging best man sa kasal ng dalawang taong malapit sa puso nito. Tinanggap nitong maluwag sa dibdib na hindi para sa kanya si Joanna. "Ever and ever, forever and ever, you will be the one that shines on me like a morning sun." "I love you, sweetheart. I love you and I love you." Bulong ni Franz kay Joanna na hindi pinapansin ang nababahalang tinging ibinibigay ng nagkakasal. His eyes filled with so much love. Hindi sumagot si Joanna, although she smiled through misty eyes. Itinuon ang pansin sa nagkakasal na nagsasulubong ang mga kilay sa bulong na naririnig mula kay Franz. "Ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbow's end, and the song I sing." "Bakit ka sumisinghot?" Baling ni Rigo kay Lacey sa amused na tono. "I'm so happy for them, Rig." Idinampi niya ang panyo sa mga mata. Ngumisi si Rigo. "You can beat Vida's happiness. Look at her, she's beaming." Inginuso nito si Vida sa magandang damit bilang flower girl. She stole the crowd's attention dahil nakangiti siya sa lahat. Tumango si Lacey. "She will have the best mom in the world." Aniya at itinuon ang paningin kay Arnel. "Sana'y makatagpo si Arnel ng babaeng karapat-dapat sa kanya, sweetheart." "Yeah, and I'm sure he will." Wakas.